Napabuntong hininga na lamang si Mike na may halong pagkadismaya. Itinaas nito ng bahagya ang maong pants at inalis na rin ang kanyang rubber shoes. Agad na umakyat ito ng kwarto para magpihis. Medyo nakakaramdam ito ng pagkainis at pagkadismaya kay Mayan dahil sa naging reaksyon nitong pandidiri kanina. Sa loob ng kwarto, sa ikalawang palapag ng kanilang bahay ay agad na nahiga na si Mike. Napabangon lang ito nang maalala ang masarap na bulalo ni Cathy, kaya agad din itong bumaba. Kinuha ni Mike ang pabalot ng kumare para sa kanyang misis at iniabot ito kay Mayan. "Oh, regards daw pala," sabi ni Cathy. Nandun pa rin ang nagtatampong boses ni Mike. Agad namang nahalata iyon ni Mayan. "Babe, nagtatampo ka na naman yata eh." Tugon ni Mayan nang mapansin ang asawang si Mike sa maasim na itsura nito. "Alam mo namang ayaw ko yun, hindi ba? Pwede mo namang ikalat sa kumot yun. Huwag lang sa akin, babe." Paliwanag ni Mayan sa kanya. Oo na. Akit na ako at gusto ko na rin matulog. Kumain naman ako kila paring George eh. Nandun pa rin ang pagtatampo nito. Hindi na lang umimik pa si Mayan at pinanood na lamang si Mike sa pagpanihik nito sa kanilang kwarto. Matagal naman na nilang napag-usapan na ayaw ni Mayan ng bagay na ganun. Noon pa mang magkasintahan sila ay sinasabi na niya ito ng paulit-ulit kay Mike na nandidiri siya doon. Kaya naman gumagamit sila ng protection noon kapag nagla-loving-loving sila para malinis at hindi kung saan-saan magkalat ang mistera. Medyo ngayon lamang sila nagkakaproblema nung ikasal sila. Dahil sa kitang-kita niya ang pagkaburara ni Mike, lalo pa at hindi na problema kung mabuntis man siya. Gusto man niyang sabayan ng mister sa trip nito, ay parang hindi niya kaya. Hindi niya kayang maging wild at gawin lahat pagdating sa kama. Lumaki kasi ito sa kanyang istriktong magulang at lola. Kaya naman hindi bukas ang kanyang isip sa mga ganitong uri ng kalantaran. Bukod pa rito, ay iniisip ni Mayan na isa siyang guro. Manghihingi sana siya ng paumanhin kay Mike. Pero naabutan na lamang niyang himbing na himbing ito sa pagtulog. Tumabi na lamang siya kay Mike at natulog na rin. 6:21 a.m. nang magising si Mike. Kahit na malalim ang kanyang ginagawang pagpapahinga, ay nadala pa rin niya ang pagtatampo sa misis. Simple lang naman talaga ang gusto nito eh. Ang sundin siya ni Mayan sa mga bagay na gusto niya. Hindi tuloy maiwasang mabaling ang isip ni Mike kay Cathy. May kung anong inggit tuloy itong nararamdaman para kay George. Kung magkwento kasi ang kaibigan sa kanya, ay nandun ang pagbibida nitong wild at game lagi ang misis nito sa lahat ng kanyang gusto. Bagay na malabo niyang maramdaman kay Mayan. Kahit kailan naman kasi ay hindi niya pinilit ang kanyang morenang misis sa mga bagay na hindi nito gusto. Ayaw niya lang kasing sumama ang loob nito sa kanya, kaya kahit na gustong gusto niya ay hindi na niya ito pinagpipilitan pa. Kinikimkim na lamang niya ang sama ng loob at muli na naman niya itong ginawa kagabi. "Babe, gising ka na pala. Coffee?"
Malambing na alok ni Mayan kay Mike nang makita niyang bumaba na to. Sa office na ako magkakape. Malamig na tugon ito, sabay pasok sa loob ng banyo at nag-shower na. Isang malalim na paghinga ang ginawa nito. Alam niyang nagtatampo pa rin si Mike sa kanya. Aminado naman siya na may pagkukulang din siya. Pero ito naman ang mahirap sa kanyang mister. Hirap siyang amuhin ito sa tuwing magsisimula itong magtampo. Ito naman ang isang bagay na pinoproblema niya kay Mike. Sa loob ng banyo, hindi maintindihan ni Mike. Pero muli na namang sumagi sa kanya ang mistisang misis ni George at ang mga nakakaakit na itsura nito sa kanyang isipan. Doon sa kanyang malikot na gunita ay nabubuo ang mga pantasya para kay Cathy, na asawa ng kanyang kaibigang si George. Doon din nabuo ang pagkasabik na lumalarawan sa ilang bagay na gusto niyang gawin na hindi niya magawa sa asawa niyang si Mayan. Nilamon na namang muli si Mike ng kanyang pagkauhaw para kay Cathy. Muli na naman siyang nanginginig at nanggigigil sa kanyang iniisip. Excited siya. Gustong-gusto na niyang makaisa sa misis ng kaibigan. Dahil sa pagkainis ay hindi na rin ito nagpaalam kay Mayan nang pumasok ito. Ang gusto lang niyang gawin ay ang makaalis ng bahay na yun dahil sa sama ng loob na kanyang kinikimkim. Hindi mawala sa isipan ni Mike si Cathy. Gusto na niyang matikman si Cathy at magawa ang lahat ng bagay na nais niya. Pero nandoon ang tanong na hindi niya pa masagutan. Paano? Paano kaya? Nang umagang iyon ay wala siyang narinig sa mga kasama, kundi ang mainit at paparating na laban nila Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Biglang natigilan si Mike dahil may kakaibang idea ang bumuo sa kanyang isipan. Sa kabila ng pilyong balak ay nandun ang kanyang kahilingan. Sana pumayag si George. Ang sabi nito sa sarili. Ilang araw ding naging excited si Mike sa kanyang iniisip. Hindi na siya makapaghintay na makapag-inumang muli silang dalawa ni George dahil doon niya sisimulan ang kanyang plano para maka-score sa misis ng kaibigan. Araw ng Biyernes. Kaya masaya si Mike dahil ito ang schedule ng kanilang inuman session. Bagamat sobrang excited si Mike ay pinipigil pa rin niya ang sarili. Pasado 6:15 ng gabi nang makarating ang magkaibigang George at Mike sa bahay nito. Ngayon ay sa bahay naman ng mag-asawang Mike at Mayan sila mag-iinuman. Inabutan nila si Mayan na naghahanda ng hapunan. Hi Mare! Casual na bati ni George kay Mayan na sinabayan pa ng simpleng kaway. Si Mike naman ang nag-asikaso sa kaibigan. Naganda ito ng isang bucket na Colt 45. Oh, maghapunan muna kayong dalawa bago kayo magsimula dyan. Malambing na pag-aasikaso ni Mayan. Inilapag nito ang minudo at sisig sa center table ng kanilang sala. Sinamahan na rin ito ni Mayan ng mainit na kanin. Hindi gaya ni Cathy na mahilig sumalo sa kanilang mesa, ay agad nang bumalik ng kusina si Mayan at doon na kumain sa dining table.
Kasabay ng kanyang hapunan ang paggawa niya ng kanyang lesson plan. Nagkanya-kanya ang dalawa sa pagsantok ng kanilang hapunan. Sabay iyon sa mga malalamig na boteng nakabukas sa kanilang harapan. Tiningnan ni Mike si George na abala sa panonood ng balita. Kumukuha kasi ito ng tiyempo kung paano niya sasabihin ang kanyang balak na ilang araw din niyang pinag-isipan. Nang mag-flash sa balita ang parating na laban na tinatawag nilang Fight of the Decade sa pagitan ng dalawang sikat na boksingerong sina Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez, ay nagsimula ng magsalita si Mike. Pre, ano? Pustahan ulit tayo sa paparating na laban Panimulang pambubuyo ni Mike na medyo kinakabahan. O sige, matapang na sagot naman ni George sa kanya dahil sa sanay na ito sa mga ganitong hilig ng kanyang kumpare. Kay Pacman ako pre, dagdag na tugon ni Mike na punong-puno ng kumpiyansa. Okay, kay Marquez ako. Basta kung sinong manalo kahit hindi knockout ha? Paglilinaw naman ni George. O sige. Pagsang-ayon naman ni Mike sa tinurang iyon ng kaibigan. Magkano po sa natin pre? Tanong ni George. Ito na ang hinihintay ni Mike. Kinakabahan siya pero dahil sa tindi ng excitement ay hindi na rin siya nagdalawang isip na banggitin ang kanyang maitim na balak. Hindi pera pre. Misis naman natin ang pagpustahan natin pre. Para maiba naman. Kunwaring palusot nito para ikubli ang lihim na pagkatakam sa misis ni George. Ano? Gulat at naguluhan si George sa narinig sa kaibigan. Ang sabi ko pare, misis mo ipusta mo at misis ko ang ipupusta ko sa laban nila Pacman at Marquez. Pag nanalo ka, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo kay Mayan. Sabay nguso sa abala niyang misis na gumagawa pa rin ng lesson plan nito. Pero pag nanalo naman ako, pwede ko rin gawin ang lahat ng gusto kong gawin kay Cathy. Dagdag nito sa nagulat na kausap. Tangina pare, lasing ka na yata Paglilinaw ni George kay Mike na nakangisi pa. Seryoso ako pre, pero kung ayaw mo, okay lang naman. Pagsiseryoso ni Mike para siguraduhin hindi siya nagbibiro. Sa naging reaksyon ni Mike ay natigilan si George. Ramdam nito ang labis na pagkaseryoso sa mga sinasabi nito. May 1 minutong nakatingin si George kay Mike. Hindi siya makapaniwala sa naririnig nito. Minasdan niya ang kanyang kumari na abala sa ginagawang trabaho sa kusina. Kahit na nakagilid ito, ay kitang-kita ni George ang morenang kagandahan nito. Bagay na bagay kay Mayan ang chinitang mga mata nito sa kanyang balingkinitang pangangatawan at tangkad dito. Namumuo ang malalamig na pawis sa noo ni Mike. Hindi niya alam ang tumatakbo sa isip ng kaibigan sa kakaibang pustang gusto niya. Sana pumayag ang kanyang kaibigan dahil ito lang ang alam niyang paraan para makatabi niya sa kama ang misis nitong si Cathy. Iniisip pa lang ni Mike ay nanggigigil na siya. Kaya naman kinakabahan ito ng gusto.
Sigurado ka ba sa gusto mo, pre? Papayag ba yung si Mayan? Pag-uusisa ni George. Sa tinurang iyon ni George ay nagkaroon siya ng pag-asa. May kung anong tuwa ang namuo sa kanya dahil naramdaman niya ang interes ng kanyang kaibigan sa kanyang kagustuhan. Bukod pa rito, ay kampante siya kay Pacman dahil sa ilang beses na nitong tinalo ang Mexican boxer na kilala bilang Dinamita. Sa madaling salita, ay sigurado na siyang matitikman na niya ang misis ni George at magagawa ang lahat ng kanyang inaasam na hindi pa niya nagagawa. Akong bahala kay Mayan, pare. Papayag yan. Ano? Deal? Pagsisigurado ni Mike. Deal. Sige. Deal, pre. Pero, seryoso ka talaga, ha? Pagdadalawang isip ni George sa kalokohang naririnig kay Mike. Oo, ako nang bahala, pare. Basta wala nang bawian sa deal natin, ha? Ikaw din ang bahalang magpaliwanag kay Cathy kung sakali. Pagtatapos ni Mike. Naku, madali lang kausap si Cathy, pare. Kaya walang problema dun. Pagkayabang ni George sa kanya. Napatingin tuloy si Mayan sa dalawang nagiinuman dahil kanina pa to nagbubulungan. Para silang bubuyog sa ginagawa at nagtataka rin siya dahil panay ang tingin ng mga ito sa kanya. May problema ba kayo dyan, babe? Pagtataka ni Mayan. Wala naman, babe. May pinag-uusapan lang kami ni paring George. Sagot naman ni Mike sa kanyang morena at chinitang misis. Napangiti na lamang si George sa kanyang kaibigan. Hindi siya sigurado sa sinasabi nito, pero sasakyan na lamang niya ang trip nito. Palibhasa, pareho nang nakainom at ayaw na lang ni George na kulit-kulitin pa siya ni Mike, kaya puro oo na lamang ang tinuturan niya rito. Pasado 11:00 na nang matapos ang magkaibigan. Dahil nga sa sobrang kalasingan ni George, ay inihatid na lamang ito ni Mike sa kanilang bahay. Naku, napasobra yata ang inom yung Mike, ah. Ang wika ni Cathy nang pagbuksan sila ng pinto. Natigilan si Mike nang masilayan si Cathy. Nakasuot lamang kasi ito ng manipis na nighties. Tago sa manipis na telang yon ang mga tinatago ng magandang ginang. Mas lalo tuloy itong natakam sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong ni Cathy nang mapansing bahagyang natigilan ang kanyang kausap habang kinukuha rito ang kanyang mister na bagsak na naman sa inuman. Oo, Mare. Okay lang ako. Nauutal na sagot ni Mike habang minamasdan kung paano umalog ang harapan ng kumare habang akay-akay ang kanyang mister. Gusto pa sanang mag-stay ni Mike. Mabuti na lamang at napigilan niya ang kanyang sarili. Kahit na muling nabiyayaan ang kanyang paningin at gunita sa nakakaakit na kaanyuan ng kanyang kumare, ay nakapagpigil pa rin talaga siya. Ilang tulog na lang, Cathy. Mapapasakin ka din. Ang sabi na lang nito sa sarili. Nang gabing yon, ay halos hindi makatulog si Mike. Sobrang excited kasi to. Kampante na kasi siya sa resulta ng magiging laban ni Pacman at Marquez.
Habang nakatingin siya sa kisame at nakatabi sa tulog niyang misis na si Mayan, ay maraming naglalaro sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano sisimulan kapag nasa harapan na niya ang kanyang maganda at sexy na kumare. Hindi naman maiwasang mapahaplos si Mike sa harapan ng kanyang suot na shorts. Abangan po natin ang exciting na susunod. Napabuntong hininga na lamang si Mike na may halong pagkadismaya. Itinaas nito ng bahagya ang maong pants at inalis na rin ang kanyang rubber shoes. Agad na umakyat ito ng kwarto para magbihis. Medyo nakakaramdam ito ng pagkainis at pagkadismaya kay Mayan dahil sa naging reaksyon nitong pandidiri kanina. Sa loob ng kwarto, sa ikalawang palapag ng kanilang bahay, ay agad na nahiga na si Mike. Napabangon lang ito nang maalala ang masarap na bulalo ni Cathy, kaya agad din itong bumaba. Kinuha ni Mike ang pabalot ng kumare para sa kanyang misis at iniabot ito kay Mayan. Oh, regards daw pala, sabi ni Cathy. Nandun pa rin ang nagtatampong boses ni Mike. Agad namang nahalata iyon ni Mayan. Babe, nagtatampo ka na naman yata eh. Tugon ni Mayan nang mapansin ang asawang si Mike sa maasim na itsura nito. Alam mo namang ayaw ko yun, hindi ba? Pwede mo namang ikalat sa kumot yun. Huwag lang sa akin, babe. Paliwanag ni Mayan sa kanya. Oo na. Akit na ako at gusto ko na rin matulog. Kumain naman na ako kila paring George eh. Nandun pa rin ang pagtatampo nito. Hindi na lang umimik pa si Mayan at pinanood na lamang si Mike sa pagpanihik nito sa kanilang kwarto. Matagal naman na nilang napag-usapan na ayaw ni Mayan ang bagay na ganun. Noon pa mang magkasintahan sila, ay sinasabi na niya ito ng paulit-ulit kay Mike na nandidiri siya doon. Kaya naman gumagamit sila ng protection noon kapag nagla-loving-loving sila para malinis at hindi kung saan-saan magkalat ang mistera. Medyo ngayon lamang sila nagkakaproblema nung ikasal sila. Dahil sa kitang-kita niya ang pagkaburara ni Mike, lalo pa at hindi na problema kung mabuntis man siya. Gusto man niyang sabayan ng mister sa trip nito, ay parang hindi niya kaya. Hindi niya kayang maging wild at gawin lahat pagdating sa kama. Lumaki kasi ito sa kanyang istriktong magulang at lola. Kaya naman hindi bukas ang kanyang isip sa mga ganitong uri ng kalantaran. Bukod pa rito, ay iniisip ni Mayan na isa siyang guro. Manghihingi sana siya ng paumanhin kay Mike. Pero naabutan na lamang niyang himbing na himbing ito sa pagtulog. Tumabi na lamang siya kay Mike at natulog na rin. 6:21 a.m. nang magising si Mike. Kahit na malalim ang kanyang ginagawang pagpapahinga, ay nadala pa rin niya ang pagtatampo sa misis. Simple lang naman talaga ang gusto nito eh. Ang sundin siya ni Mayan sa mga bagay na gusto niya. Hindi tuloy maiwasang mabaling ang isip ni Mike kay Cathy. May kung anong inggit tuloy itong nararamdaman para kay George. Kung magkwento kasi ang kaibigan sa kanya, ay nandun ang pagbibida nitong wild at game lagi ang misis nito sa lahat ng kanyang gusto. Bagay na malabo niyang maramdaman.
kay Mayan. Kahit kailan naman kasi ay hindi niya pinilit ang kanyang morenang misis sa mga bagay na hindi nito gusto. Ayaw niya lang kasing sumama ang loob nito sa kanya, kaya kahit na gustong gusto niya ay hindi na niya ito pinagpipilitan pa. Kinikimkim na lamang niya ang sama ng loob at muli na naman niya itong ginawa kagabi. Babe, gising ka na pala, coffee? Malambing na alok ni Mayan kay Mike nang makita niyang bumaba na to. Sa office na ako magkakape. Malamig na tugon nito, sabay pasok sa loob ng banyo at nag-shower na. Isang malalim na paghinga ang ginawa nito. Alam niyang nagtatampo pa rin si Mike sa kanya. Aminado naman siya na may pagkukulang din siya. Pero ito naman ang mahirap sa kanyang mister. Hirap siyang amuhin ito sa tuwing magsisimula itong magtampo. Ito naman ang isang bagay na pinoproblema niya kay Mike. Sa loob ng banyo, hindi maintindihan ni Mike. Pero muli na namang sumagi sa kanya ang mistisang misis ni George at ang mga nakakaakit na itsura nito sa kanyang isipan. Doon sa kanyang malikot na gunita ay nabubuo ang mga pantasya para kay Cathy, na asawa ng kanyang kaibigang si George. Doon din nabuo ang pagkasabik na lumalarawan sa ilang bagay na gusto niyang gawin na hindi niya magawa sa asawa niyang si Mayan. Nilamon na namang muli si Mike ng kanyang pagkauhaw para kay Cathy. Muli na naman siyang nanginginig at nanggigigil sa kanyang iniisip. Excited siya. Gustong-gusto na niyang makaisa sa misis ng kaibigan. Dahil sa pagkainis ay hindi na rin ito nagpaalam kay Mayan nang pumasok ito. Ang gusto lang niyang gawin ay ang makaalis ng bahay na yon dahil sa sama ng loob na kanyang kinikimkim. Hindi mawala sa isipan ni Mike si Cathy. Gusto na niyang matikman si Cathy at magawa ang lahat ng bagay na nais niya. Pero nandoon ang tanong na hindi niya pa masagutan. Paano? Paano kaya? Nang umagang iyon ay wala siyang narinig sa mga kasama, kundi ang mainit at paparating na laban nila Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Biglang natigilan si Mike dahil may kakaibang idea ang bumuo sa kanyang isipan. Sa kabila ng pilyong balak ay nandun ang kanyang kahilingan. Sana pumayag si George, ang sabi nito sa sarili. Ilang araw ding naging excited si Mike sa kanyang iniisip. Hindi na siya makapaghintay na makapag-inumang muli silang dalawa ni George dahil doon niya sisimulan ang kanyang plano para maka-score sa misis ng kaibigan. Araw ng Biyernes. Kaya masaya si Mike dahil ito ang schedule ng kanilang inuman session. Bagamat sobrang excited si Mike ay pinipigil pa rin niya ang sarili. Pasado 6:15 ng gabi nang makarating ang magkaibigang George at Mike sa bahay nito. Ngayon ay sa bahay naman ng mag-asawang Mike at Mayan sila mag-iinuman. Inabutan nila si Mayan na naghahanda ng hapunan. Hi Mare! Casual na bati ni George kay Mayan na sinabayan pa ng simpleng kaway. Si Mike naman ang nag-asikaso sa kaibigan. Naghanda ito ng isang bucket na Colt 45.
Oh, maghapunan muna kayong dalawa bago kayo magsimula dyan. Malambing na pag-aasikaso ni Mayan. Inilapag nito ang menudo at sisig sa center table ng kanilang sala. Sinamahan na rin ito ni Mayan ng mainit na kanin. Hindi gaya ni Cathy na mahilig sumalo sa kanilang mesa, ay agad nang bumalik ng kusina si Mayan at doon na kumain sa dining table. Kasabay ng kanyang hapunan ang paggawa niya ng kanyang lesson plan. Nagkanya-kanya ang dalawa sa pagsantok ng kanilang hapunan. Sabay iyon sa mga malalamig na boteng nakabukas sa kanilang harapan. Tiningnan ni Mike si George na abala sa panonood ng balita. Kumukuha kasi ito ng tiyempo kung paano niya sasabihin ang kanyang balak na ilang araw din niyang pinag-isipan. Nang mag-flash sa balita ang parating na laban na tinatawag nilang Fight of the Decade sa pagitan ng dalawang sikat na boksingerong sina Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez, ay nagsimula ng magsalita si Mike. Pre, ano? Pustahan ulit tayo sa paparating na laban Panimulang pambubuyo ni Mike na medyo kinakabahan. O sige, matapang na sagot naman ni George sa kanya dahil sa sanay na ito sa mga ganitong hilig ng kanyang kumpare. Kay Pacman ako pre, dagdag na tugon ni Mike na punong-puno ng kumpiyansa. Okay, kay Marquez ako, basta kung sinong manalo kahit hindi knockout ha, paglilinaw naman ni George. O sige. Pagsang-ayon naman ni Mike sa tinurang iyon ng kaibigan. Magkano po sa natin pre? Tanong ni George. Ito na ang hinihintay ni Mike. Kinakabahan siya pero dahil sa tindi ng excitement ay hindi na rin siya nagdalawang isip na banggitin ang kanyang maitim na balak. Hindi pera pre. Misis naman natin ang pagpustahan natin pre. Para maiba naman.